Imagine mo to, 4 na taong kang waiter, may trabaho ka, may sweldo ka, hindi pa kalakihan. Tapos sinabi mo isang araw na gusto mo na mag-resign, hindi dahil may kontrata ka, hindi dahil may milyong kang pera sa bangko, dahil gusto mo lang i-pursue ang pangarap mo. Yan ang ginawa ni Madu Piton, walang siguraduhing income, walang regular income, pero pinursue kung anong gusto niya at kung ano ang nangyari, nako. Grabe naman talaga, oh. Ay, mga kapatid, this is Chinky Tan, your pabansang world coach. Nagkaroon ako talaga ng opportunity na makausap si Malu Piton sa isang award-winning night, yung FAMA. Siya ay na-nominate, ako rin ay na-nominate. Tapos bigla na lang kami nagkakwentuhan at sinabi sa akin ni Malu Piton, alam mo ba, Sir Chinky, ako ay nakapag-attend ng seminar mo nung ako ay nagtatrabaho sa isang parang fast food, yung Bob's halo-halo. Tapos, naka-attend daw siya ng session kasi nga, waiter siya. And after that, sabi niya, na-inspire daw siya na talagang hanapin kung ano ang gusto niya sa buhay. Guys, naku, may kukwento sa atin si Malu Piton, isang Malu Piton. Yes sir, boss, Chinky Tan. Oh, kwento mo yung... Hindi, naalala ko po kasi dati, nung waiter po ako sa Ben Halo sa restaurant. In-invite po yata siya ni Sir Ben Pasco. Tapos nagsasalita po siya doon, ng mga para sa buhay, sa pag-iipon, or what. Andun po ako noon, sir. Naalala kita. May picture pa tayo nun, pero hindi ko na alam kung nasan yung picture na yun kasi naka-picture lang ako nun. Si guest speaker, si Boss Chinky Tan nun, na marami ka talaga matutulungan sa kanya. Gusto ko sana bumili ng ano niya noon. Libro? Yung libro, kaso wala akong pambili. Grabe! Opo, totoo po. Parang benta niya ata 300, 400. Hindi Yeah. ko 500. Oh. Alam ko 500 yun, yung mga ganun hindi po ako nakabili. Pero, nakasama ang searching. At habang nagkukwento siya, ito talaga yung detail na tumatak sa akin eh. Ito yung gusto niya bumili ng libro. Siguro 500 pesos lang during that time. Nung panahon yan, wala siyang pambili. Kasi yung sa totoo lang, yung pera niya, siguro pampamasahe, pagkain, ambag sa bahay, di ba? Mahalaga na maalala natin dahil si Malu Piton ay hindi nag-umpisa na talagang maraming pera at sikat. Akala natin siya na bigla lang siya sumikat eh. Akala natin na bigla lang dumami ang followers niya eh. Pero bago ang spotlight, may mga tao talagang nagtatrabaho habang walang nakakapansin. May mga taong may pangarap pero walang resources. May mga taong gustong matuto pero yun nga, kapos pa rin sa araw-araw na pangangailangan at yan ang pinagdaanan ni Malu Piton. So ano yung mga lesson na kailangan nating matutunan sa buhay ni Malu Piton? Number 1 lesson ay hindi mo kailangan agad malaman ang purpose mo. Para sa kanya, yan ang pinursue niya eh. Actually, kung bakit siya umalis, gusto niya malaman yung purpose niya pero hindi pa niya alam. Kasi maraming tao po na pe-pressure dahil pakiramdam nila dapat by the age of 20, alam na nila yung purpose nila, 25, successful na sila, dapat malinaw ang career. No, alam mo, hindi lahat ng tao ganun. Sa totoong buhay, maraming tao hindi agad nakikita yung purpose nila. Minsan, nagtatrabaho muna, naghahanap, nag-experiment, nagkakamali, at unting-unti nila nadidiscover ang sarili nila. During that time, hindi pa alam ni Malu Piton agad kung ano yung mangyayari sa buhay niya. Hindi niya nakita yung buong mapa, pero nakita niya na may isang bagay siyang gustong-gusto niya subukan. And that is what? Content creation, pagpapatawa, pag-perform, pagbuo na kasama ng kanyang grupo at barkada. Minsan, alam mo, strange nga na hindi dumarating ang purpose bilang isang malaking parang revelation, di ba? Minsan nagsisimula lang sa simpleng tanong, ano ang ginagawa mo at saan ka ba magaling? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Ano yung ginagawa mo na sobrang dali sa'yo pero nahihirapan ng iba? Doon lang talaga mag-uumpisa eh. And because of that, yun nga, passion niya na magpatawa at gumawa ng content, doon na talaga nagsimula. Lesson number 2 na kailangan din matutunan, ibigay dapat natin ang best kung ano ang nasa harap mo. Pero paano, ano may papayo mo sa mga tao katulad mo na nangangarap na wala ring direksyon? Paano nila ma-pursue yung gusto nila? Hindi, ganito po. Kung meron kayong gusto isang bagay, pag meron pala kayong ginagawa, ibigay nyo agad yung best nyo. Sa umpisa pa lang, bigyan nyo na agad yung best nyo para wala kayong pagsisihan, para wala kayong dapat pala, ginawa ko to. Dapat pala, ganito yung ginawa ko nung una pa lang. Give your best shot sa unang lapag mo. Ibigay mo na kaagad lahat. Para at least, kung manalo man o hindi, isubok ulit. Siguro ito sa pinakamagandang sinabi niya na hindi ko makakalimutan eh. Kapag may ginawa ka, ibigay mo yung best mo. Hindi dahil guaranteed na mananalo ka, hindi dahil siguradong mapapansin ka, hindi dahil siguradong kikita ka. Ibibigay mo yung best mo para malaman mo yung tunay na resulta. Kasi marami nagsasabi, hindi. bibigyan ko na rin best ko pag sigurado na ako.
Hindi naman ako binabayaran na malaking pati ko ibibigay invest ko. No. Alam mo, sa totoo lang kung bibigyan mo lang talaga ng sapat ng oras, ginawa mo lang consistent, nag-aral ka talaga, nag-improve ka talaga, alam mo mangyayari dyan? Grabe, maniwala ka. Lalabas ang tunay ng pagkatao mo. At minsan, sa totoo lang, sa content creation, I've been doing content creation for the longest time. Pag nag-upload ka ng videos, walang views. Diba? Parang feeling mo, parang walang nanonood. O ba't ko pa ginagawa to? Diba? Kung ikaw nagsimula ng negosyo, mahina ang first month mo, gusto mo na mag-quit, nag-aaral ka ng bagong skill, nahirapan ka sa first week, sinasabi parang hindi para sa iyo. Alam mo, hindi lahat ng gagawin mo ay magtatagumpay. Pero bago mong sabihin na hindi gumagana, siguraduhin mo na, bigyan mo muna ng pagkakataon. Ibigay mo yung best mo. Kaya nga, ito yung pinaka-importante. Yung mga inayawan mo ba previously, binigay mo ba talaga ang best mo? Another lesson that we can learn kay Malupiton, yung pagiging optimist niya. Yung sinabi niya, paano kung gumana? Paano kung gumana? What if gumana? Diba? Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya ganun po. Unexpected po itong nangyari ngayon na parang panaginip pa rin po. Kaya nga, Di ba? Iba talaga yung perspective, no? Masabi mo talagang optimistic siya, Madalas kasi ito yung tanong natin, Paano kung malugi? Paano kung pumalpak? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung walang manood? Paano kung mawala ang pera ko? Valid na mga tanong na yan. Pero may isa pang tanong na madalas nating nakakalimutan, Di ba? Huwag natin isipin yung negative, isipin natin yung positive. Hindi yung paano kung malugi. Dapat paano kung kumita? Paano kung mag-fail? Paano kung gumana? Paano kung yung maliit kong idea, yan ang magsisimula ng pagbabago ng buhay ko? Diba? Nagigets nyo? Hindi ibig sabihin na reckless ka. Ang ibig sabihin lang, kailangan mo lang subukan. Huwag hayaan ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Assess the risk. Prepare yourself. Start small. Diba? Sa totoo lang, sabi nga niya sa akin, privately, pagka hindi nag-work, babalik lang naman siya sa trabaho. At least, nag-try siya. Diba? Ang question ko, ikaw ba? Nag-try ka na ba sa buhay? O hanggang ngayon, sinasabi mo, sana all. Pero meron lang akong isang i-request, yung ginawa po ni Malupiton once in yan, parang medyo risky talaga yan. Ako, hindi ko ipapayo na mag-resign ka muna na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alam mo, baka isipin nila, baka magre-resign na rin sila bukas, habulin nila yung passion nila, bahala na. No. Ito lang let me tell you this. Much better na you keep your job and you do something on the side. Oo, nag-work yan para kay Malupiton, pero hindi ibig sabihin mag-work yan para sa'yo. Kaya bago ka mag-resign, tanungin mo muna, meron ka na bang skill na pwedeng pagkakitaan? Yung skill ba, kumikita na ba o hindi? Baka ginawa mo lang per project, pagkatapos nakachamba ka lang, gusto mo na mag-resign. May savings ka na ba na tinatawag na emergency fund na 3 to 6 months just in case na hindi siya nag-work, mabubuhay ka? May responsibilidad ka ba na sinusuporta mo yung pamilya mo? Diba? Nagigets nyo? Kailangan po pag-aralan muna. Mas maganda yung ginawa mo, pinag-aralan mo, na hindi ka talagang natatakot just in case na hindi mag-work, may fallback ka. Alam mo yung pinakamaganda, you build your dream while you're having stability. Kapag sapat na yung evidence, preparation, commitment, tsaka ka na magdesisyon na kung ikaw ay magre-resign o hindi. Pero meron din siyang sinabi. Parang pumasok po ako sa isang pintuan na sarado na walang ilaw, sobrang dilim, hindi ko alam kung ano mangyayari. Basta tinuloy ko na po kasi gusto ko talaga passion ko po kasi talaga ito parang Grabe. dito ko po nakikita yung sarili ko, Kaya alam mo, yun nga, maganda rin sinabi niya na para siyang pumasok sa isang saradong pintuan na madilim. Hindi niya alam kung ano na sa loob. Magandang description yun, maraming malalaking desisyon na gagawin natin sa buhay. Parang kung nilipat ka ng career, hindi mo alam kung talagang magwo-work o hindi, magsisimula ka ng negosyo, hindi mo alam kung magsasucceed o hindi, magpo-post ka ng content, hindi mo alam kung may manunod o hindi, kung mag-aaral ka ulit, hindi mo alam kung talagang para sa iyo ba itong pinag-aaralan mo o hindi. In reality is, hindi naman nawawala ang takot bago ka kumilos. Courage is not the absence of fear, but courage is the ability to do something even if you feel afraid. Pero tatandaan, magkaiba po yung courage ulit sa recklessness. Courage may preparation, di ba? Ang recklessness is just do it without any preparation. Kaya kung bago kayo pumasok sa madilim na pintuan, magdala ka ng flashlight. Ano itong mga flashlight na ito? Skills, savings, research, mentors, support system. At kung malinaw na lahat, that's that only time na sabihin mo talaga, susubukan mo. At nung tinanong ko kay Malupiton, ano na yung parang naging blessing sa kanya sa mga pangyayaring ito? At ito yung sagot niya. Hindi po ito nangyari ngayon na parang panaginip pa rin po. Kaya nga, minsan po napapaisip ko sa sarili ko na
Kung panaginip man to, Lord, sana ayoko na magising. Kasi ako dito, parang Alam mo, napakaganda ng sinabi niya, kapag matagal kang galing sa hirap, minsan mahirap paniwalaan. Kahit maganda na yung nangyayari, parang nananaginip ka lang. Dati hindi makabili ng libro, ngayon kinikilala ng maraming tao. Dating waiter na tahimik sa trabaho, ngayon, nako, maraming napapasaya. Pero alam mo, ang tunay na danger na hindi lamang pag dumating na yung success sa buhay, hindi yung pera na pumasok Kasi minsan pag lumalaki ang income, pwede rin lumaki ang lifestyle, dumami ang opportunities, yumabang, di ba? Siyempre naman, dun mo na mafe-feel na invincible ka na. Pero alam mo, napakaganda kung sa palagay ko, tatagal pa rin to si Malupiton sa kanyang karera. Bakit? Ang mahalaga ngayon, dapat yung perang kinikita mo ay namamanage mong mabuti. yes po. Alam natin gaano kahirap. Ang hirap po, ang hirap kumita ng pera. Kaya sa akin po, Sir Chingitan, lagi kong inano sa sarili ko na expect the unexpected kasi hindi natin alam mangyayari kinabukasan. Wala makakapagsabi nyo. Nag-iipon ka ba? Kahit paano po ako, nag-iipon po ako. Kasi mahirap po kitain yung pera Yeah. Ang hirap po, sobrang mahirap. Kaya kung anong meron ka ngayon, paalagahan mo, mag-enjoy ka. Kung anong meron ka ngayon, i-enjoy mo lang. Pero huwag kang titigil, pagandahin yung buhay mo. At syempre, put God first. Yeah. Grabe. Si Malupiton, talagang marunong din talagang mag-ipon. Sabi niya, hindi sapat na kumita, kailangan mo rin matutong mag-manage. Maraming tao kasi ang gumagawa ng pera, na maraming pera, pero hindi marunong magtago ng pera. Kapag lumaki ang income, lumalaki ang gastos, bagong sasakyan, gadgets, diba, yung lifestyle change na. Bigay ng bigay hanggang, yun nga, nawala na yung opportunities, nawala na rin yung pinagkakitaan. Pero ito nga sinabi nga niya na content creation is uncertain. In show business, kung artista ka, it's uncertain. Business is also uncertain. Employment is also uncertain. Walang nakakaalam ng bukas. Kaya habang malakas pa ang pagpasok ng pera, anong gagawin? Mag-ipon, bumuo ng emergency fund, magbayad ng utang, 'di ba? Matutong magnegosyo, mag-invest, 'di ba? Para lumago ang pera. At 'wag natin itataas agad yung lifestyle po natin. Ang tunay na success, may naitatabi, may napapalago, at kaya mong mabuhay kahit humina ng income mo sa sunod ng panahon. Tinanong ko naman si Malupiton, paano naman siya nag-enjoy? Oo. Ito naman ang sagot niya. Kaya kung anong meron ka ngayon, paalagahan mo, mag-enjoy ka. Kung anong meron ka ngayon, i-enjoy mo lang. Pero huwag kang titigil, pagandahin yung buhay mo. At syempre, put God first. Yeah. Maganda rin ang pananaw niya at balanse, no? I-enjoy mo kung anong meron ka, pero huwag kang tumigil. Kasi minsan nga, pagka nandun na, nagiging komportable na Humihinto na Hindi na nag-aaral Hindi na nag-i-improve. Umaasa na sa past success. Kaya minsan, nawawala talaga yung kasikatan dahil nga napabayaan. Kaya mga kapatid, kung titignan natin yung buong storya ng kwento ni Malupiton, hindi lang to simpleng rags to riches story. Hindi rin to na sinasabi na, ay, kapag nag-resign ka, sisikat ka. Ang tunay na lesson talaga para sa akin ay matutunan mo yung proseso. Una, hindi niya alam agad ang purpose niya. Hinanap niya. Pangalawa, nagsimula siya sa simpleng trabaho. Hindi niya kinahiya ang pagiging waiter. Pangatlo, noong may gusto siyang subukan, binigay niya ng todo, 100%. Pang-apat, tinanggap niya yung uncertainty. Pang-lima, nung dumating ang success, naintindihan niya na kailangan niya mag-ipon at i-manage ang kanyang success. Para sa akin, napakaganda ng leksyon ng buhay ni Malupiton. Hindi lang panay tapang, may effort, hindi puro passion, may disiplina, hindi lang panay risk, may responsibility, hindi puro kita, may financial management, at hindi puro sariling lakas. May pananalig at pasasalamat sa Diyos. Ikaw, anong natutunan mo sa buhay ni Malupiton? Mag-comment naman kayo. Baka ikaw nang susunod na talagang sisikat, makikilala, magtatagumpay at mababago ang buhay. At tandaan, pag ikaw ay naging matagumpay, huwag kalimutan manatiling magpakumbaba. This is Chinkitan reminding you, hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero kontrolado mo kung gaano ka kahanda, kasipag, karesponsable sa oportunidad na darating. God bless you and bye for now. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.